Hello mga kalolo Bert. Magandang hapon o magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ay magawa tayo ng ating project, no? So, sinukat na natin yung ating project. Yung natin sinukat yung semento natin is 10 kg. Tapos sinukat na naman, tinimbang natin yung ating pulverizing glass. So, dalawang sako yan. 30 kg yan. So, 60 kg yung ating pulverizing glass at saka yung ating semento is 10 kg. Ang ating gagawin ay gagawa tayo ng hollow block na gamit natin ay pulverizing glass, no? So, ito yung napag-isipan ko na project para mabawas-bawasan yung kumakalat natin na mga buti sa ating kapaligiran, no? At magbago rin natin yung pagkasanayan natin ng mga hollow blocks ay puro lang buhangin. So ito, gagawa tayo ng hollow blocks na gamit natin ay mga buti, no? Giniling natin yung buti. So sa pamamagitan nito sa ating gagawing na project, so kailangan natin ito i-check pa, no, sa MPW, sa BARM, no, sa Minister Public Works, no, para magiging maganda yung resulta natin kung pasado ba yung ginawa natin na hollow blocks, no, nagawa na gamit natin ang pulverizing glass, no, mga buti lang, hindi tayo nagamit ng buhangin, kundi puro buti ang ating ginawa para sa ating proposal project na hollow blocks, no, hollow blocks with pulverizing glass. Ayan po. So, butasan ko sa gitna para may lagyan tayo ng tubig. So, sinukat ko yung tubig. Tinimbang ko yung tubig. Nasa 3 kg. So, meron naman tayong sukatan dyan. May palatandaan siya. So, estimate na siya nga yung sukat natin is 3 kg, 3 kg na. So, tatlong buhos po tayo. Ibig sabihin, 9 kg po yung ating tubig, no, sa 60 kg natin na pulverizing glass at saka 10 kg na ating semento. So ang ratio natin 10/60/9, no, ang ratio natin sa ating hollow blocks na sa ating ginawa ngayon. Sana yung gagawin natin na hollow blocks ay magiging successful. Hopefully, kung maging successful po ito, siyempre makakreate po tayo ng trabaho, no? At magawa po tayo ng isang pagkakitaan ng community, no? Yung livelihood. Kung sakali na mag-successful po yung ating trial, no, sa hollow block na ginawa natin with pulverizing glass. Sa pagkaalam ko, parang mas maganda yung pulverizing glass na hollow blocks, no? Kasi maganda siya, yung pagiling natin, siyempre yung iba parang pulbos na rin siya. So pag nahalo mo sa simento yun, magiging matibay siya. At saka pino man din siya, no? Hindi sabi na makasugat yung ating hollow blocks, pino po siya, no? At saka yung kung mayroon mga malalaki kunti, hindi po siya makasugat kasi nagiling po siya, no, parang nadaanan siya ng ano ito, yung papel de liha, pa nakiskisan na rin siya. So maganda yung kanyang resulta, no. So yun na, mayroon na tayo nagawang isa na hollow blocks. So sa totoo lang, ako talaga hindi ako hollow blockers, no. Nag-aaral di ako paano maggawa ng hollow blocks. So first time ko na gumawa ng hollow blocks. So yung una kong ginawa ng hollow blocks, meron na dyan, oh, sa dalawang pile. Yun mga una kong nagawa. So sa una kong gawa noon, palpak. Una kong buhos, basag kasi hindi ko alam pala na nagalaw ko yung molder. So basag. So 3 beses ako nabasagan. So ganun talaga, tiyaga-tiyaga para makabuo ka ng hollow blocks, no? So kailangan pag-aralan mo rin kung ano yung movement, paano magawa ng hollow blocks. Kung maging successful itong ating project, so sa ating trial ngayon,
na maipa-check natin sa MPW. Pag naka-create na po tayo ng ating project, siyempre mag-hire na po tayo ng hollow blockers po, no? At makatulong tayo, makapagbigay tayo ng kahit papaano makatulong tayo sa ating kababayan na nangailangan ng trabaho, no? Sa pamagitan ng paggawa ng hollow block na gamit natin ay pulverizing glass, no? So ito bagong concept ito. Hindi na tayo stay doon sa old concept natin na gamit natin ay buhangin lang. So kailangan mag-mixture tayo. So mag-explore tayo, no, kung paano natin explore yung ating paggawa ng hollow blocks, no. So ganun talaga ang buhay, kailangan mag-explore tayo kung hanggang saan yung pwede nating mga pangarap natin na imposible dapat maging posible. Kung nangarap ka, dapat gagawin mo, hindi lang hanggang pangarap, dapat ay sumikapan na magawa itong mga simpleng mga pangarap. So pag naka-create tayo ng successful ito, siyempre mayroon na tayong pagkakitaan na maaari nating introduce sa ating mga kababayan, sa ating komunidad, na magiging livelihood natin, no, sa ating barangay. So sino man gusto dyan, sinong gusto na willing matuto sa paano maggawa ng hollow blocks na gamit ang pulverizing glass, maaari po kayong tulungan, no, kung paano. At sana huwag po kayong hiya, no. Dahil wala akong hiya. Dahil nagtatanong din ako kung paano magawa ng hollow blocks. Huwag po tayo mahiya. Huwag kayo matakot magtanong, kasi sa pagtatanong, doon po tayo natututo, no. Kasi kung di tayo magtanong, hindi tayo matuto kung ano yung dapat natin gagawin. Ayan na. So yung ating 60 kgs, nakagawa po tayo ng 8, no? Na 8 hollow block, 8 at kalahati. May kalahati pa dyan, may sobra na konti. Ginawa ko pa rin para mabuo lahat. Sayang kasi yung sobra, no? So naigawa natin 8 piraso at kalahating hollow block na ating nagawa. So siyempre, di ba, pag nag-hollow block tayo, kailangan din natin yung mga maliliit, yung dugtong-dugtong din natin. So pwede pa natin yung dugtong din yon, yung kalahati, no? Pwede hatiin at saka idugtong para sa ng hollow block na, di ba, siyempre pag maliit yung isang area, so yung hollow block minsan pinuputol ng mga karpentero, no, yung mga mason, para mabuo yung isang sukat na yon. So dito ganun din. So pag mayroong kunting sobra, dapat gawa rin siya natin, no, kahit kunti, at least mabuo siya, hindi masayang yung ating simento, yung ating mixture na pulverizing glass. So wag niyong kalimutan, suportahan ng ating project, no, ang hollow block with pulverizing glass, no. Sana makatulong at suportahan niyo po ang plano nating project na pulverizing hollow blocks sa ating barangay, sa barangay namin dito sa Cotabato City, sa Poblacion 4, no. Ayan, so malapit na tayo matapos. Yung huli po yan, kalahati lang po nagawa natin dyan. Yan, sinimot talaga natin yung naiwan, no. Sayang, walang masayang. Mabuo pa natin siya kahit papaano, kahit konti lang, bubuuin natin siya. So hanggang dyan na lang siguro tayo. Salamat sa iyong panunood at huwag niyong kalimutan, no. So itong aking bagong channel, Lulubert, suportahan niyo ang Lulubert, no. Ito bago nating channel ito, kasi gagawa tayo ng channel para sa ating mga projects. So salamat sa inyong panunood. Bye bye. Huwag niyong kalimutan ang ating channel, Lulubert.